Sama tayong magiging tarakilig. Balot pa rin ang takot ang ilang pamilya sa Negros Occidental matapos silang lumikas dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon ngayong hapon. Apektado ng ashfall ang ilang bahagi ng lalawigan. At mula sa La Carlota City sa Negros Occidental, saksi live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen, kamusta na yung mga inilikas? Mahigit 30 na pamilya mula dito sa La Carlota City ang inilikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kaninang hapon. Karamihan sa mga inilikas, hindi pa rin nawawalan ng pangamba na baka masundan ang pagputok ng bulkan. Grabe, vlog si Gabong. Makapal na usok at abo mula sa Bulkang Kanlaon ang nagdulot ng takot at pangamba sa ilang residenteng nakatira malapit sa bulkan. Guide us, O Lord! Palayo lang, Lord! Ang ilan sa kanila napadasal na. Pasado alas 4 kaninang hapon lang masilayan yan ng mga residente. Ayon sa Vivox, moderately explosive eruption ang nangyari na tumagal ng 2 minuto. Nagdulot ito ng dark gray plume o pagsingaw na nasa 2,000 metro ang taas mula sa crater. Nakapagtala rin ng pyroclastic density currents o pagdaloy ng uson na umabot sa 1 kilometro ang layo. Kasunod ng pagputok, nakapagtala ng ashfall sa ilang bahagi ng barangay Maaw sa Bago Negros Occidental kung saan nagkulay abo ang ilang halaman. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon at patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Sa ngayon, Pia, nagpapatuloy ang assessment ng Negros Occidental PDRRMO sa mga lugar na apektado ng pag-ulan ng abo. May ilang bahagi rin ng La Carlota City ang nakapagtala ng ashfall. Pia? Eileen, kamusta naman yung pagmamonitor doon sa mga lugar sa kalapit ng bulkan? No? Patuloy po ba ang pag-iikot ng mga otoridad? Pia, nagpapatuloy ang mahigpit na monitoring ng Negros Occidental PDRRMO, lalo na sa mga lugar na malapit sa Bulkang Kanlaon. At sa ngayon, Pia, mahigit 27 na barangay sa Negros Occidental ang apektado ng ashfall. At Eileen, sa ngayon, wala namang kumbaga yung mga tumatanggi na lumikas kung sila'y pinapalikas na? Sa ngayon, Pia, karamihan sa mga evacuees voluntary na nag-evacuate dahil na rin sa pangamba at takot na baka posibleng masundan ang pagputok ng Mount Kanlaon. Alright, maraming salamat. Mag-ingat kayo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Hawak na po ng mga pulis ang umunoy mastermind sa pagpatay sa lalaking Chinese national na chinap-chop at isinilid sa drum na natatagpuan sa Maynila. Ayon sa pulisya, nadakip ang suspect pasado 1:00 ng hapon kanina sa isang hotel casino sa Parañaque. Nakipagtulungan umano sa kanila ang live-in partner ng suspect. Nakuna ng CCTV ang suspect na Taiwanese national habang nagtutulak ng trolley na may asul na drum sa isang condominium sa Pasay nitong linggo. Na-recover din ng otoridad ang mga hinanalang gamit ng suspect sa krimen gaya ng lagaring bakal at chopping knife. Tukoy na rin ang pagkakakilanlan ng biktima dahil sa membership shopping card nito. Nasa kustodiya na ng Pasay Police ang suspect at sinusubukan pa siyang makunan ng pahayag. Hawak na po ng tanggapan ni House Speaker Bogie D ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang paghimay sa nilalaman ng ika-4 na reklamo sa pagsaksi ni Marie Zumali. Wala pang 24 oras mula nang ihain ng isang attorney Nathaniel Cabrera ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na ito ng House Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Inendorso ito ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Para ito sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano ng bise na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa.
Ayon sa reklamo, ilang bank accounts, mga ari-arian at malalaking transaksyon ang hindi umano ganap na naideklara sa mga SALN ni Duterte na nagbubukas ng tanong kung tama nga ba ang naideklara niyang net worth. Binanggit din sa reklamo ang sinumpang salaysay ng umano'y bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga na nagkwento tungkol sa paghahatid daw niya ng milyon-milyong piso na nakalagay sa mga duffel bag matapos ang encashment ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. This might be the smoking gun because Ramil Madriaga is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person, no? Ginawa siyang hindi lamang bodyguard ni Vice President Sara, but talagang ginawa siyang leader. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na simulan ang proseso ng impeachment. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga reklamo sa Order of Business ng plenaryo. Ire-refer ang mga ito sa House Committee on Justice. Kapag parehas sufficient in form and substance, bibigyan na natin ng notice si respondent for her to file an answer within the period of 10 session days, no? 10 calendar days, no? And then from there, ay pwede pang sumagot ang complainant by way of reply, and then the respondent may answer also by way of rejoinder. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga reklamo laban sa kanya. Tila nagpaalala naman ang palasyo sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagka-presidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, saksi. Nasa mga hukom pa rin ng ICC ang desisyon raw kung pagbibigyan ang kagustuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing para sa kasong Crimes Against Humanity. Ang tingin naman ng ilang kritiko ng dating Pangulo, estratehiya lang umano ito. Saksi si Marisol Abdurrahman. Nakasalalay sa mga hukom ng International Criminal Court ang pagpapasya sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, nananatiling request mula sa depensa ang sulat ng dating Pangulo na i-waive ang kanyang karapatang humarap sa confirmation of charges hearing kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity mula February 23 hanggang 27. Di raw niya kinikilala ang jurisdiksyon ng korte sa kanyang pagkatao. Tinawag niyang kidnapping ang pagpadala sa kanya sa The Hague na anya'y pinangasiwaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag ni Duterte, outrageous o di ka panipaniwalang kasinungalingan ang akusasyong siya ang pasimuno ng EJK sa bansa. Ayaw niyang dumalo sa legal proceedings na makakalimutan niya sa loob lang ng ilang minuto. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Pirmado ng dating Pangulong sulat na may petsang February 17. Para kay ML Party List Representative Leila de Lima, ang mga deklarasyong ito ni Duterte ay patunay na maayos ang pag-iisip niya. Propaganda at legal strategy umano ni Duterte ang di pagdalo. Pero sabi ng depensa sa kanilang isinumite sa ICC, idinikta ito ng dating Pangulo sa kanyang legal team noong February 16. Kinabukasan, binasa para kay Duterte ang sulat, pinaprobahan at pinirmahan. Kahit nakalimutan na ni Duterte ang idinikta niya noong araw na yun. Ang Malacanang, iginiit na naayon sa batas ang pagpapadala sa The Hague ni Duterte. Ginampanan lang din daw ng gobyerno ang responsibilidad nito sa mga nagreklamong biktima. Kung taxpayer po ang ginamit to, ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro
ng ICC o ng Rome Statute. Sa Lunes, February 23, nakatakdang unang araw ng pagdinig sa confirmation of charges sa dating Pangulo sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng ICC na batay sa assessment ng independent medical experts na pinadala kay Duterte, fit ang dating Pangulo na humarap sa hearing. Katunayan, ang inilatag na schedule ng ICC ay bilang konsiderasyon kay Duterte. 3 oras lang ang hearing sa February 23, 24, 26 at 27. At kada isang oras ng hearing ay may break para raw makapagpahinga ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Halos 23 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa NAIA at ayon sa Bureau of Customs, nadiskubre ang mga ito sa 2 abandonadong package na CCTV kits ang nakadeklarang laman. Mula pong Malawi sa Africa at Johannesburg, South Africa ang mga nasabat na kontrabando at na-turnover na ang mga illegal na droga sa PIDEA. Itinanggi po ng Malacanang na may nabubuo ng alyansa sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Sa gitna po yan ang nalalapit na pagkikita ng dalawa sa Naga City na nataon namang mangyayari kasunod ng pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Saksi si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo na posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028 at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Ako, as far as I'm concerned, the strongest candidate na may chance to beat the Vice President Sara is Vice President Leni. Ano to, sir? You bet on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest, so for the country, she must run. Ayon kay House Deputy Minority Leader, Representative Egay Erice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Si Robredo rin ang binanggit ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Ngayong araw din, sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo na ngayon mayor ng Naga City, kaugnay ng Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na ininspeksyonan niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ang flood control efforts ng gobyerno. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Napuna rin na nakasuot si Castro kanina ng pink ang kulay ng kampanya ni Robredo noon. Nice. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si Vice President, dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po! Matatandaang noong Oktubre 2024, nagkaharap na rin sina Marcos at Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Tinawag pa ito ni Pangulong Marcos na political reconciliation matapos maging magkatunggali noong eleksyon 2022. Sa mga nag-iisip kung may nabubuo bang alyansa, sabi ni Castro, wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ni Robredo sa mga usaping ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Dating Cabinet Secretary ng Duterte Administration, itinalagang bagong hepe ng NBI. Inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro na magsisilbing bagong NBI Director si Attorney Melvin Matibag. Ayon sa palasyo, mapagkakatiwalaan at may kakayahan si Matibag na naging Secretary General ng PDP laban mula 2021 hanggang nagbitiw noong 2023.
Nitong 2024, naghain si Matibag ng disbarment case sa Korte Suprema laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Dahil yan sa mga mapanira o manong social media posts. Kabilang ang binansagang pulveron video na kalaunay napatunayang deepfake ayon sa NBI. Bago ang anunsyo, isa rin si Matibag sa mga pinagpiliang pumalit nang magretiro si Ombudsman Samuel Martires. Pasig City Mayor Vico Soto nagsampa ng reklamo laban kay Sara Diskaya sa COMELEC. Kaugnay yan sa labis umunong paggasto sa kampanya noong eleksyon 2025 na paglabag sa Omnibus Election Code at perjury para sa pagsisinungaling umano sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon sa abogado ni Soto, 1.39 million pesos lang dapat ang nagastos ni Diskaya batay sa bilang ng botante ng Pasig City nung naglaban sila ni Soto sa pagkaalkalde ng lungsod. Inilakip sa reklamo ang mga umunay gastos ni Diskaya sa patalastas pa lang, bukod pa sa malalaking billboard na hindi umano idiniktara sa kanyang SOSE. Pag binasa niyo po yung SOSE niya, nasa humigit kumulang 800,000 pesos lang ang kanyang declared expenditures. Nakita niyo naman lahat kung ano yung ginawa nila nung campaign. Kayo na po ang maghusga kung yun lang talaga ang ginastos nila. Nakakulong sa Cebu si Diskaya dahil sa mga kaso kaugnay sa umunoy ghost flood control projects sa Davao Occidental. Ayon naman sa tagapagsalita ni Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego, ang dahilan ng paghahain ng reklamo ng alkalde ay para pagtakpan ang umano'y election offense na kinakaharap niya sa COMELEC office sa Pasig. Sabi naman ni Soto, hindi umano politika ang dahilan ng pag-file niya ng kaso, kundi pagbibigay ng mensaheng hindi dapat nilalabag ang batas. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 2 patrolman ang tinanggal sa pwesto dahil sa viral video ng isang police mobile na siningitan umano ang isang sasakyan at humarang pa sa stoplight sa Maynila. Inaasahan pong mahaharap sila sa kasong administratibo at pinag-aaralan po ng NAPOLCOM na kasuhan sila ng perjury. Ang paliwanag ng mga pulis sa pagsaksi ni Mark Salazar. Sa road incident na ito sa Ermita, Maynila kahapon, sabi ng motorista na may kuha ng video, nagkainisan lang daw sila sa kalsada ng isang police mobile. Upat sa akin kanina, tapos nung nabusinahan, galit. Partida na yan, mga PO1 pa lang yan. Ang nangyari naman, binarahan ng motorista sa stoplight. Ayan po, nakago. Nakabala na yun. Ayaw nilang gumo. Hinarangan nila ako dito. Ayan yun. Tapos, ayan, ang trabaho nila. Tingnan niyo po ang trabaho niyan. Ang video na ito na ipinadala sa transport vlogger na si James Dickin. Nag-viral ito dahil ang punto ng kwento, bagitong mga pulis pa lang, arogante na. Nang kuna ng paliwanag, sinabi raw ng mga pulis na nasiraan sila ng sasakyan noon. They are claiming na nagkaroon ng mechanical trouble yung kanilang patrol vehicle. And they are stating, ongoing pa naman ang ating investigation at validation doon sa mga CCTV footage. Actually, the vehicle is undergoing repair today. Yes, ma'am. Because of that incident. Kailangan magkaroon tayo ng patas na pag-iimbestiga. At katulad ng nabanggit natin, kung ganon yung talagang ginawa ng mga polis natin, mananagot sila. Hanggang sa inamin na rin ng mga sangkot na pulis ang inasal sa viral video at ikinwento ang ugat ng road incident. Sinubukan po namin mag-overtake po doon sa nasa unahan po namin. Kasi yung mga po may kailangan po ng police assistance. Yan ito pong si Vios. Akala niya po is kinat daw po namin siya. Yun niyo po, pagka ligo po namin, sakto pong nandun po siya, bumusina po siya ng matagal. Yun po, so. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng sangkot na mga pulis dahil sa pagbara ng traffic flow at beating the red light. Aandar rin ang proseso ng administrative cases laban sa 2 pulis. Humingi po ako ng public apology sa mga nakapanood ng video.
Yun sa mga kapwa po na yun, uniform personnel. Yan po, humingi po ng apology sa nangyari po. Lalong-lalo na po sa kay Sir Kalinisan po, sa Station Commander at sa PCP Commander po, at sa taong bayan din po at sa mga kapwa ko po pulis na naging masama po ang tingin sa amin. Humingi po ako ng pasensya po. Pero pag-iisipan pa rin ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan kung kakasuhan sila ng perjury na may kasamang kulong. I was extremely offended with that statement. That was a complete lie. And I will not take it from a policeman, the lowest ranking mammal, the patrolman, lying to the Commissioner of the National Police Commission. Klaro-klaro naman yung video. Kahit naman siguro grade 1, alam na yung nangyari dun sa video na yun. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Aabante sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championships si Filipino tennis ace at world number 47 Alex Ayala. Tinalo niya sa round of 16 ang pambato ng Romania sa score na 7-5, 6-4. Ayon kay Ayala, pagiging kalmado at pagtitiwala sa kanyang mga atake ang susi sa kanyang panalo. Sunod niya makakaharap si world number 4 Coco Gauff ng dati niyang teammate sa doubles event sa Italian Open noong 2025 kung saan umabot sila sa quarterfinals. Binawasan ang requirement para makapag-apply ng visa sa South Korea. Ayon po sa Korea Visa Application Center, hindi na kailangan magpasa ng 3 buwang bank statement. At para sa mga estudyante, mamimili na lang kung magpapasa ng original na school certificate o kopya ng student ID sa halip na pareho. At para sa multiple applicants na may magkakaparehong dokumento, isang kopya na lang ang kailangang ipasa. At para naman doon sa mga walang landline number sa trabaho, hindi na kailangang magpasa ng explanation letter basta't may iba pang paraan para makontak ang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Epektibo ang mga pagbabago simula po bukas. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng mga bagong promote na guro mula Bulacan at Pampanga. Yan ay matapos maisabatas ang Career Progression Program na layong ipromote ang mga gurong ilang dekada na sa serbisyo pero hindi pa nakaranas ng promosyon. Naroon din sa seremonya si Education Secretary Sunny Angara at mga lokal na opisyal ng Pampanga at Bulacan. Sila, para sa akin, ang guro, ang pinaka-hardworking public servant ng atin sa buong pamahalaan. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. Inamin ni Rian Ramos na hindi naging madali ang mga nagdaang linggo sa gitna ng kinakaharap na kontrobersya. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Rian na tiwala siyang lalabas din ang katotohanan. Well, honestly, syempre, sino ba naman matutuwa? And I can say, yes, it's in a way stressful, pero I'm also quite confident na the truth will set us free. I just can't give so much details about everything because we might be waiting for a possible case or whatever. So can't give too many details. But yeah, in the end, the truth will set us free. Sa kabila ng pinagdaanan, lubos ang pasasalamat ni Rian sa pagkakatanghal sa kanya bilang TV Actress of the Year sa 2026 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Flip it till you make it. Yan po ang naging labanan sa kakaibang relay game na ginawa sa London sa England. At ang siste, magpapanuahan silang makatakbo ng 25 metro. Pero ang twist, kailangan binabaliktad nila ang pancake sa isang skillet o kawali nang hindi ito nahuhulog. Ayon sa veterano ng karera at announcer na si Charlie Carter, nakasalalay ang tagumpay sa flipping technique at tamang timing habang tumatakbo.
Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.